Nagkasakit si Ezequias. Nang panahong iyon, nagkasakit ng malubha si Haring Ezequias. Dinalaw siya ng propetang si Isaias na anak ni Amas at sinabi sa kanya, "Ipinapasabi ni Yahweh na ayusin mo na ang iyong kaharian sapagkat malapit ka ng mamatay. Hindi ka nagagaling sa sakit mong iyan." Humarap si Haring Ezequias sa dingding at nanalangin kay Yahweh, "Alalahanin po sana ninyo, Yahweh, na namuhay akong tapat sa inyo. Buong puso ko pong ginawa ang lahat ng bagay ayon sa iyong kagustuhan." At buong kapaitang umiyak si Ezequias. Hindi pa nakakalayo si Isaias sa gitnang bulwagan ng palasyo nang sabihin sa kanya ni Yahweh, "Bumalik ka. Sabihin mo kay Ezequias, ang hari ng aking bayan, narinig ko ang iyong panalangin at nakita ko ang iyong pagluha. Kaya, pagagalingan kita, sa 3 araw, makakapasok ka na sa templo. Mabubuhay ka pa ng 15 taon. Hindi lamang iyan, ililigtas pa kita at ang lungsod na ito sa kamay ng hari ng Assyria. Ipagtatanggol ko ang lungsod na ito alang-alang sa aking karangalan at sa aking pangako kay David na aking lingkod." Pagbalik ni Isaias kay Ezequias, iniutos niya sa mga katulong ng hari na tapala ng katas ng igos ang bukol ng hari upang ito'y gumaling. Ginawa nga nila iyon at siya'y gumaling. Itinanong ni Ezequias kay Isaias, "Ano ang palatandaan na pagagalingan ako ni Yahweh at makakapasok na ako sa templo pagkalipas ng 3 araw?" Sumagot si Isaias, "Alin ang mas gusto mong palatandaang ibibigay sa iyo ni Yahweh? Ang 6 bumababa o umaakyat ng 10 baitang?" Sumagot si Ezequias, "Madali sa 6 ang umakyat kaysa bumab ng 10 baitang. Pababain mo ito ng 10 baitang." Nanalangin si Isaias kay Yahweh at ang 6'y bumab ng 10 baitang sa hagdanang inilagay ni Ahaz. Dinalaw si Ezequias ng mga sugo ng hari sa Babylonia. Nabalitaan ni Merodach Baladan, hari ng Babylonia at anak ni Baladan, na may sakit si Ezequias kaya sinulatan niya ito at pinadalhan ng regalo. Ang mga sugo ni Merodach Baladan ay malugod namang tinanggap ni Ezequias. Ipinakita pa niya sa mga ito ang kayamanan ng kanyang kaharian, ang mga pilak, ginto, pabango, mamahaling langis, ang kanyang mga kasangkapang pandigma at lahat ng nasa kanyang tagwan, wala siyang hindi ipinagmalaki sa kanila. Pagkatapos, nilapitan siya ng propetang si Isaias at tinanong, "Taga saan ba sila at ano ang sinabi nila sa iyo?" "Galing sila sa isang malayong lupain, sa Babylonia," sagot ni Ezequias. "Ano ba ang nakita nila sa iyong palasyo?" Tanong uli ni Isaias. "Ipinakita ko sa kanila ang lahat ng narito. Wala akong inilihim," sagot ni Ezequias. Sinabi ni Isaias, "Pakinggan mo itong ipinapasabi ni Yahweh, darating ang araw na ang lahat ng nasa palasyo mo, pati ang tinipong kayamanan ng iyong mga ninuno ay dadalhin sa Babylonia. Walang may iwan dito, pati ang ilan sa iyong mga anak na lalaki ay kukunin at gagawing mga eunuko sa palasyo ng hari ng Babylonia." Sinabi ni Ezequias, "Maganda naman pala ang ipinapasabi ni Yahweh sa akin." Sinabi niya iyon dahil ang akala niya ay mananatili ang kapayapaan at katiwasayan habang siya'y nabubuhay. Ang pagkamatay ni Ezequias. Ang iba pang ginawa ni Ezequias, pati ang pagpapagawa ng tipunan at daanan ng tubig papunta sa lungsod ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Juda. Namatay siya at inilibing na kasama ng kanyang mga ninuno. Ang anak niyang si Manases ang humalili sa kanya bilang hari.